Good evening. Medyo hindi muna tayo magkakape. Kaya kailangan tsaa muna tayo ngayong gabi. Pag-usapan lang natin yung tungkol sa may incoming na event. Yung FIBA World Basketball. Excited. Ito yung yung para sa akin yung napipil ko. Ever since na pinag-uusapan ko dinano ko si Kai Soto, may mga tropa na pag pinag-uusapan yung basketball, kung ano yung pinaka sa akin the best siguro. Pero hindi naman yung opinion ko kasi sigurado mas magaling yung mga nasa SBP. Diba? Yung mga namimili. Tsaka yung coaching staff nila. Pero sa akin, ito na yung napipil ko. Yung top 12 tsaka yung pang 24. Okay? So, unahin ko yung top 12. Siyempre, hindi dapat mawala si Soto. Ngayon, yung mga basher ni Soto na keso wala pa raw nararating, parang unfair yun. Kasi sa totoo lang, ilang bang Pinoy ang pwede mag-dominate sa NBL? Kahit sabi mo isang game lang, di ba? 1-2 games, makabutata ka ba ng ganon? Matuwa sa yung commentator nila, yung fans. Ilan sa Pinoy yung in-invite sa Summer League ng NBA, di ba? Di ko lang alam kung si Aguilar, alam ko si Parks, pero si Aguilar di ko alam kung nakapaglaro sa Summer League. So, Kai Soto, definitely. Pangalawa, always AJ Eduren. Yung dalawa, magandang partners yan eh. Tsaka may tingin ko may blending na yan dahil magkasama na yan before. Kailangan natin yung malaki. Kumaga, hindi tayo pwede magmalaki kila Kai Soto tsaka Edo kasi kailangan natin sila sa team. Okay? Next is Fajardo. Sabi ko nga, habang malakas pa to si Fajardo, dapat gamitin ng gamitin. Dapat mapa Asian Games yan, mapa Southeast Asian Games yan, lalo na sa World Basketball. Kailangan natin yung experience niya, tsaka yung gulang. Ang nakita ko lang na didiscuss ko rin maya lang after ko mamili ng 12. Pang-apat ko, Aguilar. Kagaya ni Fajardo, habang pwede pa sila maglaro, 'di ba? Habang kaya pa, paglaruin natin. Ano mo kung sasabihin natin malas si Aguilar, di makashoot. What more yung mga bata. Kaya nga kailangan natin experience eh, 'di ba? Kumbaga sa mga pwede maglaro ng sa Gilas Fajardo and Aguilar. Yan yung siguro top 2 veteran sa Gilas. Number 5, ito yung nagtataka ko, hindi natin na ma-maximize wala sa lineup. Si Carl Tamayo. Si Carl Tamayo, sama ko na yung dalawa. Carl Tamayo and number 6 si Baltasar. Parehong big men, parehong may shooting, parehong kaya mag-dribble from outside. Alam mo si Carl Tamayo, pwedeng siyang i-develop and maturuan kung ano yung role ni Mark Pingris. Isipin mo kasi Mark Pingris, syempre iba yung talent ni Pingris. Iba talaga si Pingris. Yung sabi nga ni Coach Tim Cone nun kung may Mark Pingris ka sa team mo, special. Dahil kompleto siya. Kompleto siya sa defense, pati box out and rebound. Si Baltasar tsaka si Tamayo, pwede sa offense and pare sila, pwede rin sa defense. Pares malaki, si Carl Tamayo pwedeng dumepend din ng malaki na medyo malaki katawan. Kung mga pwede rin siyang obligahin. Carl, bantayan mo yun, di ba? Kung di kayang depensa nila Aguilar, hindi rin kayang depensa ni Kai Soto kasi malaki o mabigat. Dapat medyo parang natin si Tamayo. Si Tamayo kasi nakikita ko pag nasa ilalim may gigil tsaka parang gustong gusto niya may pagbanggaan. So ibigay natin sa bata yung gusto niya maging game. Kaya lang, bigyan siya ng break. Okay? Number 7, si Malonzo. Si Malonzo kasi parang pwede siyang all around Pwede rin siya sa guard, sa pwede siyang 2, 3, and backup siya sa center. Pagka minsan nakikita ko siya sumusunod din ng rebound. Magagamit yung height niya at saka yung pagiging athletic niya. Number 8, sa guard position,
si Harris, yung Kylom Harris na naglaro sa under 16 nun, siguro ilang taon na siya ngayon dapat sinasama na siya sa men's team. Sa ibang bansa, minsan may mga pinaglalaro sila 16 years old pa lang, pinaglalaro na nila para ma-develop na para magkaroon ng exposure Tataka ko ba't dito sa Pilipinas kagaya niya, naglalaro siya sa under 16, malaking potential niya na pwede siya maging big guard, di ba? So pag-usapan ko rin natin yung bakit gusto kong ganon yung kasama sa lineup. And yung dalawa, pang 9 ko tsaka pang 10, siguro para sa akin sila na dapat ang pinakamaliit sa lineup. Wala nang mas maliit doon. Thompson and Abando. Ngayon, kung sasabihin ng iba na hindi naman sila natural point guard, yung Harris, pwedeng bumakap na yun Tsaka meron tayong Clarkson na naglalaro. Diba? Ang kailangan lang backup lang. Hindi naman kailangan bitbitin yung bola mula sa inbound papunta sa court side, sa home court, diba? Pwede namang magpasahan So, okay na sa point yung dalawa. Si Thompson and Abando, and sila na yung pinakamaliit. Tapos ang last 11 and 12 ko, Ramos and syempre Clarkson. So hindi ko naanin yung talent ng dalawa. Alam mo, si Clarkson kailangan natin kasi yan, active sa NBA, ginagamit sa NBA. Whether we like it or not, hindi natin pwede ikumpara si Clarkson sa ibang pwede natin makuwang naturalize, diba? Guys, makakuha ka ng isang NBA player na active sa roster natin, malaking bagay na yun. Kaya swerte natin na naglalaro sa atin si Clarkson. And yan din yung main reason kung bakit di ko na para question yung SBP, kasi alam nyo, sa totoo lang, malaking gas yung tong basketball. Although syempre, kung merong ibang pwede mag-sponsor sana na kayang i-finance yun, na mababago yung structure ng paano pagkuha ng coaching staff tsaka players ang SBP, tingin ko kailangan din. And sasabihin ko rin yun kung bakit. Okay? So, yun yung top 12 ko. Soto, Edu, Fajardo, Aguilar, Tamayo, Baltasar, Malonzo, Harris, Thompson, Abando, Ramos, and Clarkson. Siguro yung average height niyan pwedeng mag-match sa height ng ibang kalaban ng World Basketball. Ngayon, kung bakit sila, pag ni-review nyo yung World Basketball na pinaglaruan nila pa doon, ang nangyayari, kaya nga sabi ko si Thompson na ang pinakamalit, tsaka si Abando, okay, may guard tayo. Pero ang tanong, pag maliit kasi, minsan, pag hawak nila yung bola, hindi nila ma-execute yung play kasi hirap sila makawala sa bantay nila kasi masyado sila maliit. Yung number 1 yun. So, kahit anong galing ng point guard, maliban siya, nakita ko, magaling mag-execute siya, si Castro, tsaka si Alapag, kaya nila, kahit maliit sila. Pero pagdating sa depensa, pag nagkaroon ng switch, tinitirahan din sila natitirahan sila ng dinidepensa nila. Although si Castro, bago siya umayo sa Gilas, yung pagiging physically fit niya, iba yung katawan niya. Kala mo kanu siya pag naglaro Kumaga, iba na yung level niya nun. Kung ganun pa rin siya kapit, siguro kahit mas maliit siya kila Thompson tsaka Abando, okay isama sa lineup. Pero yung sa ngayon kasi, yung mga guards natin, masyado na maliit. And think ko hindi ganun kasing athletic ni Jason Castro, pati yung katawan. Hindi naman sa si Jay Perez okay din yun. Kaya lang, para sa akin, sa World Basketball, kailangan natin yung height. I-maximize natin yung height. Okay? Ulit, titingnan natin yung last games ng World Basketball. Pare, paano bumax out? Isa may Argentina lang.
Paano bumax out ang Gilas? Paano bumax out si Mark Pingris kahit maliit? Paano bumax out si Randy Del Ocampo? Isa sa nakikita ko sa mali sa World Basketball na yon. Noong time na pinasok si Blatch, ah, ano eh, parang sisingit ko lang kaya mas gusto ko rin na sana pati yung commentators na local alam ko magagaling yung mga veterans nating commentator, kaya lang sa sobrang pagiging analyst nila nasasapawan yung game. Hindi ko na-enjoy pag kaya minsan pag nanonood ako ng replay, gusto ko yung foreigner yung nasa commentators. Kasi pag local kagaya nila tsaka ni yung mga veterans, hindi ko alam sobra yung nila. Okay naman yung mga bata, narinig ko pag nagkomentaryo yung mga bata, okay naman pero may mga veteran tayong commentators, siguro ibang level na masyado yung nila nalalaman hindi ko rin na-appreciate. Tsaka tingin ko kung naririnig ng mga players yun, hindi rin sila matutuwa dahil sobrang galing na. Okay, so yun, pagka nanood kayo ng replay ng FIBA, pag pinansin nyo yung sinasabi ng mga foreign commentators, yun lang sa may Argentina. Nung pinasok si Blatch, bakit daw problemado yung local, yung Gilas, hanapin si Blatch tsaka bigyan ng bola si Blatch, which is doon ako nagtataka kaya tayo kumuha ng naturalized na import para maging backup. Hindi tayo kumuha ng import parang bibigay mo yung bola dyan, gawa ka ng paraan, ikaw na lang maglaro. Parang gano'n, di ba? Dito lang kami, laro ka, parang gano'n. Dapat kumukuha tayo ng naturalized para lumakasan tayo, backup, di ba, makumpleto yung kulang, hindi yung siya yung lahat. Yun yung sana hindi na maulit, na parang ganun yung takot na takot tayo. Gusto natin maglaro sa World Basketball pero takot na takot tayo, bigay yung bola sa import, di ba? Next, yung basic plays. Siguro dapat wag tayo masyadong maglaro sa laro na nung kalaban natin. Parang may mga PBA players tayo, kung paano na-dominate ni Fajardo yung PBA, mag-set tayo ng play na ganun para kay Fajardo. Pero para mangyari yun, kailangan may mga shooters tayo sa labas. Yun yung point kung bakit gusto kong kasama si Tamayo at si Baltasar. Kasi malibang kay Ramos at kay Clarkson, yung dalawang yun, kaya nung tumira sa labas Diba? Imagine mo, may malaki ka sa ilalim, may wingman ka na malaki rin. Pag nag-switch yung guards, pag isa sila sa backup ng guard, malaki pa rin sila, kaya nila mag-defend. Yun yung point doon. Hindi kagaya nung, alam mo, yun yung yung pag pinag-usapan yung height, alam natin na kulang natin noon height pero kung kailan tayo merong matatangkad ng player na pwedeng makipagsabayan sana, tataka ko bakit di natin minamaximize yung mga malalaking players natin, diba? Pinipilit natin kunin yung maliliit. Nakita naman natin sa mga previous games, pag may maliit, hirap i-execute yung play kasi nga nabablock, nahihirapan sila ng humabol sa depensa kasi masyado rin maliit. Okay. So syempre sa totoo lang, mas magaling pa rin kasi mas maraming experience yung bumuo ng SPP, pero akin lang yun. Okay, so bago ko tapusin yung mga plays natin, i-ano ko muna yung backup ko sa 12 na yan. Number 1, si Optana. Dahil si Optana parang magandang i-develop as siya dos-tres, diba? As athletic pa. Yun yung mga dapat dine-develop, parang pamalit kaysa gumamit tayo ng maliit na shooter, develop natin yung ganun matangkad na shooter, tapos pwede pang pumasok sa loob. Ganun din, pwede rin mag-defend kasi may height naman. Tapos yung last na naglaro sa SEA Games, sila Roser tsaka Phillips, yan dapat sinasama na sa training camp. Kaya lang syempre hindi ko alam kung gaano kagastos yun kaya di na ginagawa.
So, yan ako na siguro, no? May mention ko na lang yung 12. Yan, para tapusin ko na lang. Si Phillips, Standard Hardinger, si Richie Rivero, na hindi ko lang bakit nawala na sa ano, kumbaga sa radar ng SBP. Si Kiambao, Ravena, Perez, tas isa pang guard na umabot din ng, alam ko umabot ng Summer League to, si Parks. Kaya na sana, pag pinaglaro natin si Parks, pwedeng gawin nating malaking point guard. Actually, pwede nating isama to sa ano sa top 12 eh. Kaya lang, mas hindi ko alam bakit hindi naman kasi na ibibigay yung play sa kanya as point pag nasa ano siya, pag nasa gilas. So, para tapusin yung pang 19, 20, 24, si Lebron Lopez, si Chu, tsaka si Amos. Ito nga yung sinasabi ko rin. Sa Southeast Asia, dapat di tayo natatakot na may import yung kalaban, 4 ang import. Sa totoo lang, gusto nating lumaban sa World Basketball eh. Sa World Basketball, ang kinakalaban natin yan, mga top players. Yung lumalaro sa Southeast Asia, hindi nga kilala yung mga yan eh. Kinatatakutan natin. Para sa akin lang kung gusto mo mag-compete sa World Basketball, kung gusto natin mag-dominate sa Asian Games, huwag tayo matakot sa mga kinukuha ng Southeast Asian team. Kahit kumuha yan ng 4 na kagayang ginawa ng Cambodia. Diba? Kailangan iparanas natin sa local. Uy, guys, kaya nyo yan. Labanan nyo yan. Kahit may import yan, kaya nyo labanan yan. Sana ganun yung maging mentality na magkaroon din tayo ng yabang. Parang yabang ng China at Lebanon, di ba, sa Asian Games. Sinasabi nga ng Lebanon, di sila gumastos ng gano'n, kagaya ng ginawa ng Pilipinas para maging competitive. Hindi ko na alam kung gumamit sila ng naturalized, di ba? Pero sa atin dito rin sa sa Southeast Asia, dapat mayabang din tayo na malakas tayo sa Southeast Asia kahit wala kaming import. Okay? Ito pa yung pinagtataka ko. Yung sa 24 players na yan. Nagkaroon tayo ng 2 games na no bearing. Bakit pinipilit nating manalo? Tapos na problema tayo maghanap ng kung sino-sinong player. Dapat dyan, binigyan natin ng time na makapaglaro yung mga bata. Diba? Pagka ganyan no bearing, huwag mo na manalo. Pwede manalo tayo, pero paglaruin mo na yung mga bata para makaka-gain ng experience. Hindi yung pinilit natin kumuha ng mga pa-retired na, 'di ba? Para lang makumpleto yung lineup. Kunin natin mga bata. Actually, kung may team tayo na under 19, para ma-expose. Laro kayo. Ganon. So, yun yung height. Yung height, kailangan natin develop yung may height tayo eh. May height yung mga players natin eh. Dati, tuwan-tuwa tayo, may Marlo Aquino tayo, 'di ba? Tuwan-tuwa tayo, may Andy Sigel na naglaro sa Gilas, may Taulaba. Tapos minsan wala na silang katulong. Ngayon, ang dami nating option na malalaki. Hindi natin nate-train, hindi natin nagagamit. Total, kung nakita natin kung paano mag-train yung mga nasa US, i-apply natin sa kanila. Turuan natin, di ba? Yun, laban. Favorite game natin tong basketball, pero takot tayo mag-compete. Di ba? Kayo ba, pare, yung mga mahilig mag-basketball, pag warm up pa, pag nakita nyo malalaki, umaalis na pa kayo? Ayaw na namin. Ang lalaki ng kalaban. Diba dapat ang mentality no? Pag warm up pa lang, nakita mo malaki. Kung paano nyo i-check yung malaki na yun. Sabihin na natin hindi mananalo, paano le-level up yung laro natin sa kanila. Diba? Ganun dapat ang mentality. Tsaka guys, alam naman natin na wala namang restriction sa height sa basketball eh. O kung dapat ang bilis ganito lang, dapat ang height ganito lang. Diba? Wala namang ganun. So, expect natin, lalo na sa World Basketball, malalaki yan. Yung nga pala napansin ko rin sa dati yung World Basketball. Ang hindi ko na nagustuhan kay Coach Chat nun, hindi niya na ma-maximize yung strength ni Fajardo ni Junmar. Parang hindi niya binababad si Junmar, hindi niya nabibigyan ng magandang play si Junmar. Yun lang yung
Kumbaga sa San Miguel, syempre, compose si Junmar dahil alam niya, team niya yun eh. Sana kung maibibigay nyo kay Junmar yung tiwala na masasabi ni Junmar na team niya tong Gilas, tingin ko maraming pahirapan to si Junmar kahit sa World Basketball. Basta kumpiyansa sila nila Aguilar. Lalo na yung mga lahat ng bigay natin sa kanila yung kumpiyansa. Wag tayo yung magbigay ng pressure. Hayaan natin na definitely walang pressure. Laro kayo, i-enjoy nyo yung game, mag-compete kayo, talunin natin yan. Ganun siguro magandang attitude. Okay guys, opinion ko lang to ako na magsasabi. Wala akong narating sa ng basketball. Opinion ko lang to, although nag-undergo rin ako na ilang training, basketball training, coaching training sa BCAP, pero hindi ako umabot sa mataas na level pagdating sa paglaro ng basketball. Tayo, amuyong na fan, pero avid supporter ng Gilas. Good luck Gilas guys, sama-sama tayo, supportan natin yung Gilas. Kita-kits sa Friday. Good luck, win or lose, win pa rin tayo. Okay, thank you, see you later.